Silipin naman natin ang isa sa mabibigat na grupo, ang Group I. Nasa Group I lang naman ang last World Cup runners-up na France ang tumalo sa Morocco sa finals ng AFCON 2025 na Senegal, ang pagbabalik at tinuturing na dark horse ng tournament na Norway at ang Asian country na Iraq. Kung titingnan, isa din ang grupo na ito sa matuturing na group of death. Pero subukan muna din natin silipin ang mga teams. Unahin natin ang France. After nga ng napakagandang finals na pinakita nila sa mundo noong 2022 World Cup, ay nagbabalik muli ang France. This time ay mas agresibo na bumawi. Bigatin din ang lineup na meron ng France. Nandiyan pa din ang Real Madrid star striker Kylian Mbappe. Makakasama din naman niya ang reigning Ballon d'Or winner Ousmane Dembele at ang mga teammates nito sa PSG, Desiree Doué at Bradley Barcola. Nandiyan din ang dynamic winger ng Bayern Munich na si Michael Olise. Tapos sa midfield naman ay nandiyan si Ryan Cherki ng Man City at N'Golo Kante ng Fenerbahce. Sa depensa naman ay nandiyan si Koundé ng Barcelona, William Saliba ng Arsenal at Mike Maignan naman sa goalkeeper position. Isa ang team na ito sa may mga star-studded na players dahil kahit bench players ay pwede maging starting players ng ibang team. Pero ang tanong na lang talaga dito ay kaya bang mag-click na ganitong karaming superstar sa field? At patunay na kaya ito na clear favorites ng France na mag-champion this World Cup? Sunod naman ang Lions of Teranga, ang Senegal. Maglalaro ang Senegal sa third consecutive World Cup nila. At in history, ay quarterfinals ang pinakamalayo na abot ng team. Nagkaroon naman ng magandang campaign ng Senegal sa last AFCON matapos talunin ng Morocco sa finals. Naalis lang ang kanilang championship matapos ang appeal ng Morocco at igawad sa kanila ang title. May mga bigating players din naman ng Senegal na naglalaro sa Europe's top leagues. Nandiyan ang veteran winger Sadio Mane at Ismaila Sarr ng Crystal Palace. Mauuna naman sa depensa ang Al Hilal defender Kalidou Koulibaly at sa goal naman ay si Edouard Mendy. Hindi pa din basta-basta ng team na ito dahil I think kaya nito sumabay sa mga European powerhouse tulad ng France. Isa kaya ang Senegal na makasurvive sa grupong ito. Next naman ang kinoconsider na dark horse ng World Cup, ang Norway. After na mayigit 2 decades na nagbabalik ang Norway sa World Cup, pangunahan ang team ng Man City star striker Erling Haaland na sigurado magpapahirap sa mga depensa. Makakasama niya din up front ng Atletico Madrid forward Alexander Sørloth. Nandiyan din si Martin Odegaard as captain ng squad. Sa scoring prowess ng team ay hindi basta-basta ang team na ito at expected na mag-advance ang Vikings sa knockout stage. Isa kaya Norway na makalayo sa 2026 World Cup. At ang huli, ang Iraq. 1986 pa yung huli na pag-qualify ang Iraq sa World Cup. Pero after 40 years, ay masasabi kong medyo minalad sila sa grupo na kanilang napuntahan. Isang malaking challenge ang mapasama sa grupo ng 2022 runners-up, ang African champion at ang dark horse ng tournament. Kailangan ng magandang performance mula kala Ayman Hussein at Captain Halal Hassan para maka-earn ng points at possible mag-advance sa next stage. Nakasabay naman ang Iraq kontra Spain sa friendlies, kaya I think possible naman sila makagawa ng miracle sa grupo. Gulatin kaya tayo ng Iraq sa kanilang pagbabalik. At ayun, ang group I ng World Cup. Bigat ng grupong ito, no? Pero for me, France pa din at Norway ang possible mag-top 2 sa grupo. Dahil na din sa mga superstars na meron ito. Sila talaga ang team to beat para sa grupong ito. Na sigurado din magpapahirap sa sunod pa nila makakatapat. Kayo, sino sa tingin nyo ang mag-a-advance sa group I? Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.